Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang artikulo na tinitignan ang tinatawag nitong The Cebu Spectacle. Dito, sinusuri natin ang isang matinding kritisismo sa isang protestang pampolitika na pinangunahan ni Mike Defensor, na kung ilarawan ng source ay isang teatro ng sabotahe. Grabe, yan agad ang bungad ng source natin, no? Napakabigat na salita. So, dito pa lang, alam mo na agad kung ano ang tono ng buong argumento nila. Tara, alamin natin kung bakit ganito ang naging konklusyon nila. So, ang setting natin, Enero 29, 2026, sa Cebu City. Sa araw na ito, may dalawang malaking event na tila nagbanggaan. Isang malaking international forum at kasabay nito, isang protestang pampolitika. Dito nagsisimula ang lahat. Okay, so sa isang banda, imagine nyo to. Idinaraos ang 45th ASEAN Tourism Forum. Libo-libo, mahigit 5,000 international delegates ang nandyan. Kumbaga, ito yung pagkakataon ng Pilipinas para mag-shine, para ipakita sa buong mundo na maayos at matatag ang bansa. Pero sa kabilang banda, heto na. May isang protest motorcade na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. At ang aabangan dito, yung timing. Ayon sa source, si Defensor na mismo ang nagsabi na sinadya talaga nilang isabay ito sa summit para ipagbigay alam sa mga delegado ang mga isyu sa bansa. At hindi ito basta-basta ha, 2 buwan daw itong pinaghandaan. Ang plano talaga, isang napakalaking rally, isang malakas na pagpapakita ng puwersa. Kaya naman, mataas talaga ang expectations ng mga organizers. Dito na tayo sa unang malaking punto ng source. Matapos ang 2 buwang paghahanda para sa isang napakalaking rally, ang tanong, ilan nga ba talaga ang dumalo? At ang sagot, ayon sa source, halos 100 katao lang ang sumali. 100. Inilarawan pa nga ito bilang nakakaawa at hindi man lang daw sapat para magdulot ng traffic. Okay, bukod sa bilang ng mga dumalo, may isa pang malaking insidente noong araw na yon. Ito yung konfrontasyon nila sa mga pulis. Tingnan natin kung paano ito ginamit ng source para palakasin ang kanilang argumento. So nung hinarang ng pulis yung motorcade na wala raw permit, agad isinigaw ni Defensor na may martial law sa Cebu. Naging headline yan. Pero yun nga ba talaga ang nangyari ayon sa source? At dito, pinapakita ng source ang dalawang magkasalungat na pananaw. Para kay Defensor, ito ay martial law. Pero para sa source, simple lang. Pagpapatupad ito ng batas, partikular ang Public Assembly Act na kailangan ng permit. Yung presensya ng pulis, standard security lang daw para sa 5,000 delegates. At yung organizer, hindi raw inaresto, inimbitahan lang dahil sa permit violation. So para daw lubusang maintindihan ang protesta sa Cebu, sabi ng source, kailangan nating umatras ng kaunti at tingnan kung ano ba ang mga nangyari sa linggong iyon, lalo na tungkol sa isang nabigong impeachment. Dito na lumalabas yung pinaka-core ng argumento sa artikulo. Ang sabi nila, yung protesta sa Cebu, isa lang daw yang distraction. Isang palabas para pagtakpan ng isang malaking kabiguan. Itong timeline na ito ang susi sa lahat ayon sa source. Makikita natin dito na noong Enero 26, 3 araw bago ang protesta sa Cebu, opisyal nang nabasura ang impeachment effort ni Defensor. Bakit? Dahil naunahan na sila at pumasok na ang 1-year ban ayon sa konstitusyon. Kaya pagdating ng Enero 29, wala na talagang impeachment na isusulong. Tapos na ang laro. So kung patay na pala ang impeachment effort, ano pa ang punto ng protesta? Para saan pa yung rally sa Cebu? Yan ang tanong ng source. At ang sagot daw, ayon mismo sa isang press conference ni Defensor, ay hindi talaga para sa accountability ng kasalukuyang gobyerno. Ang tunay na motibo raw, gumawa ng ingay para protektahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa investigasyon ng ICC na tinawag nilang international bullying at state kidnapping. At bilang pagtatapos, nag-iwan ang source ng isang parang guide para sa ating lahat, para daw masuri natin ng maigi yung mga ganitong klase ng kaganapan sa hinaharap. So ito yung takeaway. Tinawag nila itong Citizens Toolkit o mga red flag para matuklasan ang political theater. Una, mga dramatikong claim na walang ebidensya. Pangalawa, hindi sinusunod ang tamang legal na proseso. Pangatlo, naglalabas ng mga conspiracy theory kapag pumapalpak.
Kasama rin dyan yung pagiging pa-victim, yung timing na pansarili lang ang interes, at syempre, yung biglaang pag-abandona sa isinusunong na layunin kapag nagiging mahirap na. At dito tayo iniiwan ng source sa isang matinding tanong na direktang bumabatiko sa buong isyung ito. Nasaan ang inyong impeachment complaint? Nasaan ang inyong ebidensya? Nasaan ang inyong hiya?